Welcome to Boracay 2024! Yay! So welcome to Paradise Garden Resort Hotel. So, bongga siya. Actually, meron lang discount. So, talagang mahal siya dito. Do you feel any pressure right now? No more pressure. Talagang maginaw yung tubig kaya. Good morning mga kachinoys! It's the 29th of February. Today I am very excited. Bakit kanyo? Dahil after 4 years ay pupunta ulit kami ng Boracay! Gumising na ako na maaga. I woke up at 6:30, nag-prepare ng breakfast and getting ready for the day. Ayan. So ayan, at nakapagsaing na ako. Siyempre tayong mga Pilipino, gusto natin talagang heavy breakfast, diba? Ayun, so achieve natin yan today. And nakapagluto na ako ng itatry namin yung chicken hotdog, of course, with eggs. And yung tuyo. Ayan. First time dito sa tricycle dito sa Louis. Unlike sa pag-iwi. Yan sila sa likod. Definitely guys, ay mas convenient ang mag-commute going to Boracay. In the first place ay hindi nyo naman madadala ang inyong sasakyan sa isla at di hamak na mas tipid kayo sa gas. Ito na yung Ceres Bus Terminal dito sa Amo. Ayan. Ang sasakyan natin ay papuntang Katiklan. So from Iloilo, ang sasakyan nyo ay papuntang Katiklan. And hanggang Katiklan ay 4 hours. Yan, may stopover lang para sa mga gusto mag-CR, gusto bumili lang ng merienda, ganyan. At ang pamasahe pala guys ay 510 hanggang Katiklan na yun. Pero ang 4 hours trip from Iloilo to Katiklan ay expect nyo na pwedeng agutin ng 5 to 6 hours. Pero guys, no worries dahil malilibang din kayo sa mga breathtaking views na madaraanan nyo, especially pag malapit na kayo sa Katiklan. And finally mga kachinoys, welcome to Katiklan Port. Hindi sobrang dami ng mga turista guys ngayon actually. Konti lang siya. Pero by next month kasi March, for sure marami ng tao dito. So after nyong bumili ng ticket ay mag-registration kayo and verification counter dito sa likod. Ayan, so finally kami ay sasakay na ng boat. So yung ano guys, yung pagsakay sa boat is only 50 pesos. Pero ang nakamahal doon, grabe, tumaas na daw since 2021 after the pandemic. Ang environmental fee is 150. Oh no! So, ayan, nakasakay na kami dito and of course, meron palang seat number dito so hindi na kayo pwedeng umupo kung saan nyo gustong umupo. You have to follow your seat number. Nakakatakot siya. Grabe, sobrang... Pwede tayong taong mahangin. Oo, sobrang hangin. Grabe, may wag-gewang nakakatakot. Ayan, nakababa na kami ng boats. Pagbaba pa lang ay feel nyo na ang sariwang hangin ng karagatan at dito pa lang sa Terminal Port ay ang ganda na ng view at makikita ang malinis at crystal clear na tubig dagat. And no worries guys, dahil hindi naman kayo maluloko dito dahil bawal ang manamantala sa mga turista. Hayan at meron pang nakapost na karatula kung magkano ang pamasahe sa destinations ng inyong pupuntahan. We paid 150 pesos on this e-trike for a special trip for the two of us. Otherwise, 25 pesos each lang for a regular fare to our hotel destination. Cute ng e-bike. At saka in fairness, ang ganda ng sana talaga pinaganda nila for the movies. Finally, here we are mga kachinoys. Welcome to Paradise Garden Resort Hotel.
check-in na tayo. It's a nice hotel actually. Full of flowers yung front desk. Hello mga kachinoys! Finally ay nandito na rin tayo. At exactly 5 o'clock ay makakapag-rest na tayo ng konti. Wala pang kain. Sobrang pagod, sobrang delay yung bus kanina dahil may kabagalan. Anyway, so nandito na yung room namin. Actually, malayo guys yung, yung lalakarin mo. Parang ano yun yata, I think mga 300 meters away yan from the lobby, no? Yun sa main road. Pero ang kagandahan lang nito kasi yung likod dito is already the beach front. And meron naman siyang shortcut. So let's see kung ano yung meron dito sa room na to. Ang kinuha namin ay twin bed, double twin bed. Ayan, so meron kang dito, isang chair na pwede kang mag-relax kung dalawa kayo. Unfortunately, halinhinan lang kayo or maupo kayo dito sa bench na to. And so, eto yung loob. Of course, meron silang, yung cabinet, meron silang safe dito. Unfortunately, sa Pilipinas, hindi pa rin applicable yung hotel na standard, meron na silang microwave. So, ako talaga wise tayo mga Pinoy, di ba? So, mabuti na lang, nag-grocery kami kagabi, so may noodles, chichirya, at saka may juice, may milk, ayan. So, ito yung twin bed, ito, ayan, so dalawa na. Ito lang yung dadaanan nyo, guys. Sobrang makipot lang. At saka ano naman gagawin nyo rin sa sobrang laki ng room, di ba? Hindi naman kayo dito titira. So, kailangan nyo lang, you have a decent room to stay. Yeah, so this is categorized as 4-star resort. So, bongga siya. Actually, meron lang discount kung kaya dito kami nag-book. It was actually the third choice. Ayan, so, yung view ng pool, ayan, meron dyan. Meron silang 3 malalaking swimming pool. Ayun, so mag-freshen up lang kami and we'll see you later. How do you feel? Do you feel any pressure right now? No more pressure. I'm already quite relaxed now. And I'm having a coffee right now. And? Cheese pandesal. From? Of course, from Tinapayan. Yeah, our favorite. Gang's favorite. Ayun guys, so medyo kumalma na kami. Actually, huminga kami ng hot water, nagbigay pa ako ng 50 pesos, di ba? It's too late na kakain kami ng lunch, so nag-decide kami na mag-rest na lang muna ng konti to have some coffee. And ako, ayan, nagamit ko na yung aking noodles, di ba? Yung cup noodles. And then magko-coffee ako ngayon, ayan. And cheese pandesal! So welcome to Paradise Garden Resort Hotel. Ayan, so kami ay nagpahinga muna sandali. Konting umidlip lang, siguro for like 45 minutes. Talagang ang daming nasayang na oras guys kanina. Tapos ito yung pool doon sa amin. Ito yung pangalawang swimming pool na grandioso ito. Ayan. Ang ganda. Believe it or not, we were not able to swim in any of their 3 huge swimming pools. As we know, ay talaga namang ang magandang beach ng Boracay ang dinayo natin dito. Ayun, so yung lalim ng swimming pool pala, 5.5. Mukha lang siyang malalim kasi nga kulay blue yung tiles. Tapos may bar sila, yung parang bar na pwede kang, while swimming, nakalubog yung bar sa pool. So may pambata rin siya, ito sa likod ko, ayan. Actually, talagang malaki yung yung space nung lote nila. Ayun na, ito na pala yung labas niya, merong shortcut mula dun sa hotel. Pero honestly guys, kukunti pa rin ang tao dito sa and the weather is actually cold. Medyo malamig siya. Ayan, so ito na pala yung beachfront. Oh, ang saya-saya na dito guys. Ayan, yung mga, yung mga mabibili na kung anik-anik dito. Nakakatuwa lang dito mga kachinoy sa Boracay, especially at night kapag kayo ay naglalakad-lakad. Dahil ang daming nag-aalok ng kung ano-ano, kagaya ng sa kanila na lang daw restaurant kumain, mga water fun activities especially in the morning, massage, souvenirs, at kung ano-ano pang mga sales talk and mga rackets nila. Pero no pressure naman at ang iba pa nga sa kanila ay talagang matatawa pa kayo dahil sa mga jokes nila.
Ah, naku, ito pala yung pinopromote guys ni yung friend ni Boy Abunda. La Carmela de Boracay. Ayan. Ayun guys, so welcome dito sa night walk namin sa Boracay. So, ang laki na ng pinagkaiba actually, hindi kagaya nung 4 years back. Nandito kami noong January of 2020, courtesy of Ayun, sa Fairways and Blue Waters, nakakatapos na ng bagyo before. Sabi nga namin, mas maganda yun ngayon. So, ang daming pinagbago nito in 4 years time, no? Ang daming hotels na nagsulputan. At saka talagang loaded na ng mga establishments yung makikita ninyo dito sa while walking along the beach, no? Sa Station 2, right? Sa Station 2 kami ngayon. Ayan. So ito yung pinaka-busy area naman. So ang daming foreigners, a lot of nationalities, a lot of restaurants to eat, a lot of things to buy, mga souvenir shops, damit, etc. So guys, itong nakikita nyo na to, so this is the Epic. Ayan, so that's the Epic Bar kung saan general manager before. Kasamahan namin sa TGI Friday si Mike Garcia. And unfortunately, a year and a half ago ay namatay si Mike. Ayan. And hindi namin makakalimutan yung time na yon kasi since siya yung GM, so binlow out niya kami for a free drink and then free food din. So, ayun, ako, RIP kay Mike. Talagang nung napadaan kami rito, na-miss ka namin. Ayun guys, so nandito naman kami sa the other side. So kung yan yung busy alley ng kung nasaan yung mga establishments, ganyan. So andito naman kami ngayon mismo sa tabi ng shore, sa beach shoreline. And grabe, ang pangit din naman pala ng dagat kapag ka sobrang, ay nakikita nyo guys, sobrang low tide naman siya. So talagang para nakikita mo lang siya puro puti. Ito yung tubig nandun pa sa malayo. Ayan. Ayun, tsaka in fairness talagang medyo maginaw siya. So malamig din yung tubig na kapag nag-night swimming ka dyan. Yun lang ang comment ko actually sa dito sa Boracay. Siguro if I were to suggest, I'm pretty sure hindi lang ako. Maganda na meron din naman silang parang kahit ilan na shower, kahit maliit lang, and then public restroom din. Kahit nasabi mo nang may bayad, sige like 20 pesos ang banlaw, or magbibihis ka ng damit before you go to the restaurant, or at least, di ba, convenient naman yon. So, yun lang ang down part ng ng Boracay, the way I noticed. But otherwise, maganda naman ang Boracay. Pero honestly, hindi ako maki-crave ng sobra sa Boracay kasi very commercialized na siya ngayon. So, ang daming t-shirt na mabibilihan dito guys. Si Ensinoy, bumibili na siya ng kanyang Zando. Ayan. Mura lang naman, very reasonable yung price. Meron na tigo 100 lang. Yung 180, pwedeng 150. So, ayun, may tawad pa siya. Okay naman, good deal. Okay naman silang kausap dito, gano'n. No pressure. Yung ibang nagbibiro pa, sabi niya, ito, pinapautang na lang. Isa 2 gigs daw po. Ito yung salamin mo. So mga ka-Chinoy, sa hinabahaba ng lakad namin, we ended up eating dito sa KFC. And just to let you know, yung KFC dito actually, since Boracay ito, everything is being transported from the mainland. So, ang price difference nung like yung fully loaded meal or nung 2-piece chicken meal is almost 70 pesos. Ayun, so talagang mahal siya dito. Ayan. But then, yung good thing though, yung part ng chicken na binigay nila, talagang malalaki. Yun yung parang difference, no? So, sulit naman siya sa, with that price. At least, nagmahal siya, pero yung quality is better. Ayan, so let's eat!
Tapos bukod dun sa presyo na sinasabi ko sa inyo, alam niyo ba kung magkano isang rice nila? 50 pesos lang. Sabi ko nga, sabihin mo dun sa counter, ang binibili mo ay isang order lang ng rice. Hindi ka bumibili ng 1 kilo. Kailangan marunong din kayo mag-budget. What be a wise spender? Hello mga kachinoys! Guys, grabe, walang biro. Talagang maginaw yung tubig. Kaya magandang experience talaga na nakakapag-unwind kayo na once in a while. Hindi parang, alam mo naman dyan sa Canada, puro tayo trabaho. So, once nandito tayo sa Pilipinas, kailangan medyo talaga tayo mag-explore and talagang mag-unwind. We deserve this vacation and this time for ourselves. Kahit malamig siya, kapag ka nakalubog ka naman, okay na siya. At dyan na muna nagtatapos ang ating special vlog dito sa Boracay. At kung kayo ay napadaan lang dito sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button, paki-like na rin, and slap that notification bell for my latest videos. And there you have it mga kachinoys. Ito po, si The Red Chinoy nagsasabing, huwag malungkot, piliin maging masaya, dahil ang bukas ay may hatid na tagumpay at ligaya.